Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating storya ngayon ay tungkol sa isa sa pinaka-karumal-dumal at nakakilabot na krimen na nangyari ng taong 2025 sa bansang Thailand. Sinabi nga ng ilang mga netizen, parang aswang umano ang gumawa ng nasabing krimen. At naniniwala ang iba na baka inalay umano sa isang ritual ang biktima. Sa kuha nga ng CCTV na iyan, makikita ang isang babae at isang lalaki na nag-check-in sa isang motel. Pero kalaunan, tanging ang lalaki na lamang ang nakalabas sa room 201. At nang pasukin ang kwarto kung nasaan ang babae, tila nga naging biktima siya ng isang aswang. Siya ay pinaniniwalang winakwak at nawawala ang ibang parte ng kanyang labi. Para nga simulan ang ating kwento, kilalanin natin ang biktima na tinatawag ng kanyang pamilya na Mina, 25 years old. Si Mina ay nagmula sa Nong Khai Province, Thailand. Siya ay bunso sa 5 magkakapatid at simple lamang ang pamilya na kanyang pinagmulan. Si Mina ang bunso sa kanilang pamilya. Ang babae ang naging breadwinner. Ang kanyang mga kapatid kasi ay may mga asawa na, ngunit sa kanilang bahay pa din nakatira. Matapos ang high school, agad na nagtrabaho si Mina sa kanilang lugar. Makalipas naman ang ilang buwan, nagtrabaho naman sa Taiwan ang babae. Wala ngang ibang inisip si Mina kundi maibigay ang pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Kaya kahit anong trabaho ay pinasok na ng babae para lamang kumita ng pera. Pangarap din ni Mina na mabigyan ng sariling bahay ang kanyang mga magulang at magkaroon ng sarili niyang negosyo. Pero bukod sa mga iyon, pangarap din ni Mina na maging isang tunay na babae. Ang totoo kasi, ipinanganak si Mina na isang lalaki. At dahil nakaipon na si Mina, unti-unti na siyang sumailalim sa pagbabago ng kanyang katawan upang maging ganap na babae. Pakonti-konti ay nagtatabi ng pera si Mina upang magkaroon siya ng pangpagawa ng kanyang bahay. Pero kalaunan, nawala ng trabaho sa Taiwan si Mina. Ngunit imbis na umuwi, iligal na nagtrabaho ang babae sa ibang bansa. Makalipas naman ang 2 taon, umuwi na si Mina pabalik ng Thailand. Sobrang saya naman ng kanyang mga magulang matapos nilang makita muli si Mina. Magkakasama man si Mina at ang kanyang pamilya, pare-pareho namang kumukulo ang kanilang mga tiyan. Kaya naman agad na naghanap ng trabaho si Mina. Hanggang sa isang kaibigan nga ni Mina ang nagsabi na meron siyang alam na trabaho para sa babae. Malaki nga daw ang kikitain ni Mina kung magtsatsaga siya at walang arte sa katawan. Sinabi nga ni Mina sa kanyang kaibigan na interesado siya sa alok nitong trabaho. At dito na nga inamin ng babae kay Mina na ang trabaho na kanyang tinutukoy ay ang pagbibigay aliw sa kalye. Sinabi pa ng kaibigan ni Mina na ang kailangan lamang niya sa trabaho na iyon ay lakas ng loob. Dagdag pa ng kaibigan ni Mina, kapag nakaipon na ang babae, pwede naman siyang agad na umalis sa trabaho na iyon dahil wala naman itong kontrata. At likas nga na matapang si Mina at handa siyang gawin ang kahit anuman para sa kanyang pamilya. Kaya naman pumayag nga si Mina sa alok na trabaho ng kanyang kaibigan. Agad namang itinuro kay Mina ng kanyang kaibigan ang mga lugar kung saan madalas tumambay ang mga taong may ganong trabaho. At kahit na labag sa kanyang kalooban, sinubukan ni Mina ang ganong uri ng trabaho. At sa pagdaan nga ng mga araw, unti-unti namang nakapag-adjust si Mina sa kanyang trabaho. At hindi nagtagal, sumailalim na nga sa operasyon si Mina para siya ay maging ganap ng isang babae. Dahil din sa trabaho na ito nakapagpaaral si Mina ng kanyang mga pamangkin. Napakatipid nga ni Mina sa kanyang sarili. Kung hindi kailangan ay hindi niya bibilin at inilalaan na lamang niya ang pera niya sa kanyang ipon. Ang isa pang pinagtuunan ng pansin ni Mina ay ang negosyo na kanyang gustong pasukin. Ang napili ngang produkto ni Mina para kanyang itinda ay ang mga beauty products na siya mismo ang gumagamit. Mag-isa nga lamang si Mina nang sinimula niya ang pagtitinda online at lumipat nga siya ng bahay para meron siyang paglalagyan ng mga beauty products. Pero kahit na ganon,
araw-araw pa rin kausap ni Mina ang kanyang mga magulang. Kapag hindi siya nagtatrabaho sa kalye, nakatuon ang atensyon ni Mina sa kanyang negosyo. Dahil dito, mas nadagdagan nga ang ipon ni Mina at malapit na nga niyang matapos ang ipinapagawa niyang bahay para sa kanyang mga magulang. April 2025, hindi na araw-araw nagtatrabaho si Mina bilang tagapagbigay aliw. Mas gusto na kasi ng babae na mag-focus na lamang sa pag-online selling. Ngunit dahil nagkasakit ang ama ni Mina, muli siyang naghanap ng customer. At April 25, 2025, isang lalaki nga ang kumontrata kay Mina. At kinabukasan April 26 na nagsimulang magtaka ang nanay ni Mina na si Komen dahil ni isang text o chat ay wala siyang natanggap mula sa kanyang anak. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi naman sumasagot si Mina. At bandang tanghali nga ng araw na iyon, isang napakasamang balita ang natanggap ng pamilya ni Mina. Ang online seller kasi ay natagpuang wala ng buhay sa kwarto ng isang motel. Karumal-dumal nga ang kanyang sinapit. At ayon nga sa mga balita, hindi matanggap ng ama ni Mina ang mga nangyari. Ayon sa kwento ng 61 years old na tatay ni Mina, sinabi ng manghuhula sa kanya na pagsapit ng 60th birthday ng lalaki, mawawala sa kanya ang isang bagay na kanyang pinapahalagahan. Hindi daw ito pinansin ng lalaki at inisip na baka siya ang papanaw dahil nasa katandaan. Kaya naman hindi inakala ng tatay ni Mina na papatayin pala ang kanyang anak. At ang mas masakit pa dito, kaarawan ng nanay ni Mina ng April 26, ang araw na pinaslang ang online seller. Ayon kay Komen, buong buhay niya dadalhin ang sakit. Sa tuwing magdidiwang siya ng kanyang kaarawan, maaalala niya ang pagkamatay ni Mina. At base nga sa investigasyon, isang stay-in at tagalinis ng empleyado ng motel ang nakadiskubri sa labi ni Mina. Ayon sa babae, April 26 ng madaling araw, nang siya ay nagising. Siya ay nakarinig ng mga kumusyon at narinig ang mga salitang, "Bitiwan mo ako. Huwag mo akong saktan, please." Sinabi din ng tagalinis na akala niya, simpleng pagtatalo lamang iyon ng mga lasing niyang customer na karaniwan namang nangyayari sa mga motel. Kaya naman bumalik na siya sa kanyang pagtulog. Ngunit sa kasamang palad, ito ang desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Dahil kinabukasan pagkagising nga ng tagalinis, hindi matahimik ang kanyang konsensya. Dahil pakiramdam niya, tila kakaiba ang komosyon na narinig niya kinagabihan. Kaya naman nagpasya siyang ipaalam ito sa kanyang manager. Pumayag naman ang manager na buksan ang room 201, gamit nga ang ekstrang susi para masigurado na maayos ang kalagayan ng mga taong naka-check-in sa kwartong ito. Umakyat nga ang tagalinis sa nasabing kwarto at kumatok sa room 201. Nang walang nagbubukas ng pinto, binuksan na ng empleyado ang kwarto at pumasok sa loob. Pagpasok nga ng tagalinis, wala namang kakaiba sa loob ng kwarto at malinis ito. Ngunit, nang buksan niya ang pintuan ng banyo, dito na tumambad ang kaawa-awang sinapit ni Mina. Base nga sa investigasyon, nakahubad si Mina sa banyo at natatakpan ito ng tuwalya. Nagtamo nga ang labi ni Mina ng mahabang hiwa sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Marami din siyang tinamong pinsala sa kanyang labi na tila ba galit na galit ang taong pumaslang sa kanya. Ayon nga sa ibang reports, tila isang aswang ang may gawa ng labi ni Mina dahil ilan sa parte ng kanyang labi ay nasa tabi ng biktima. Pinaniniwalaan din na ang puso at ang breast implant ng biktima ay nakita di kalayuan sa kwarto. Pero ang pinagtataka ng mga investigador, ang isang bahagi ng baga ni Mina ay nawawala. Hinalughog naman ng mga pulis ang buong kwarto. At sa ilalim nga ng kama, natagpuan nila ang itim na plastic bag at sa loob nito nakalagay ang damit, gunting, lubid at iba pang gamit. Ayon nga sa investigasyon, hindi pagnanakaw ang naging sanhi ng pagkamatay ni Mina dahil lahat ng kanyang personal na gamit at pera ay hindi nawawala. Nasa loob din ng plastic bag ang ID ni Mina at dito nga nakasaad na siya ay isang transgender. Ayon naman sa mga pulis, kung sino man ang may gawa nito kay Mina, nilinis niyang maigi ang crime scene dahil
Walang isang bakas ang naiwan. Halos may matay naman ang mga magulang ni Mina nang nalaman ang kanyang sinapit. Agad nga na nag-viral sa Thailand ang kahindik-hindik na nangyaring krimen. Ayon nga sa ilan, baka ginawang alay sa isang ritual na sakripisyo ang labi ni Mina. Ang iba naman ay nagsabi na baka niloko ni Mina ang kanyang customer at minalas ang babae dahil sadistiko ang lalaki na kanyang kausap. At para nga mabigyan ng linaw ang lahat, sinimula ng mga pulis ang pagkilala sa taong umupa sa room 201. Ang lalaki ay kinilalang si Fu Tungyang, 42 years old o tawagin na lang nating Nilo. Si Nilo ay nagmula sa Hubei City, China at nagtatrabaho siya doon bilang welder. Hindi nga ito ang unang beses ni Nilo sa Thailand. Nung una niyang pagbisita, kasali siya sa isang tour group. Pero kalaunan nagsolo na lamang si Nilo at ito na ang pang-apat niyang pagbisita sa Thailand. At ang paboritong lugar na bisitahin ni Nilo ay ang Pattaya area. Unti-unti namang nabuo ng mga investigador ang pangyayari tungkol sa mga nakuna ng CCTV. At April 5, na nag-check-in nga si Nilo bandang alas 12 ng tanghali nang walang masyadong bagaheng dala-dala. Pagkatapos bandang 1:50 ng hapon, lumabas siya para magpagupit. Ayon sa may-ari ng salon kung saan nagpagupit si Nilo, narinig niya ang lalaki na may kausap sa kanyang cellphone. Kausap daw ni Nilo ang unang babae na magbibigay sa kanya ng serbisyo. Pero kinansel umano ito ni Nilo dahil malayo ang larawan ng babae sa totoong itsura nito matapos nilang mag-video call. Pagkatapos bandang 9:30 ng gabi, si Nilo ay lumabas at bumalik na sa motel na may dalang malaking bag na tila mga grocery. Makalipas lamang ang ilang minuto, muling lumabas si Nilo ng motel. Bandang alas 11 nga ng gabi nang bumalik sa motel si Nilo at kasunod na niya ang isang babae na pinaniniwalang ang biktimang si Mina. Pagkatapos umakyat na sila sa second floor at mukhang kusang loob namang sumama si Mina kay Nilo. At April 26 ng umaga, nang nakunan nga ng CCTV ang paglabas ni Nilo mula sa kwarto. At dahil walang ibang pumasok o lumabas sa room 201, ang ibig sabihin lamang nito, si Nilo ang walang awang pumaslang kay Mina. Pero katanungan nga ng mga pulis, bakit iyon gagawin ng isang dayuhan sa Thailand? Wala namang criminal record si Nilo. Hindi din ito ang unang beses na pumunta ng Thailand ang lalaki at nakapag-check-in na din siya sa motel na ito. Ano nga kaya ang nag-udyok kay Nilo para brutal na paslangin si Mina? Sa investigasyon nga ng mga otoridad, hinanap nila kung saan nagpunta si Nilo bago dumating si Mina. Sa mga kuha nga ng CCTV, sa isang tindahan na hindi kalayuan sa motel, bumili si Nilo ng nylon bags, plastic bags, black garbage bags, lubid, gunting at 2 cutter. Dito na nga nagdesisyon ang mga pulis na idedeklarang si Nilo ang suspect sa nangyaring krimen at ipinahayag nga sa media na siya ay wanted ng mga pulis. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis ng Thailand upang arestuin ang Chinese national na si Nilo. At April 26 bandang 1:45 ng hapon, nang natanggap nga ng mga pulis ang impormasyon na nakita nila sa isang airport si Nilo. Agad namang nagduda ang mga kawani ng airport sa lalaki dahil sa mga sugat nito sa muka at nang kumpirmahin nga nila ang pagkakakilanlan nito sa kanilang records, wanted pala ang lalaking si Nilo. Agad namang inaresto si Nilo na balak nang bumalik sa kanilang bansang China. Nang iniharap na nga sa media, tinanong ng mga reporter si Nilo kung bakit niya ginawa ang krimen. Pero walang sinabi ni isang salita ang suspect. At sa tulong nga ng interpreter, sumailalim si Nilo sa interogasyon at inamin nga niya ang pagpatay kay Mina. Ngunit giit ng suspect, hindi niya planado ang nangyaring krimen. Ayon kay Nilo, nagkita lamang sila ni Mina sa isang beach sa Pattaya. Nagpalitan umano sila ng mga numero at nagkasundo nga na magkita kapalit ng 15,000 pesos. Pero pag-amin ni Nilo,
hindi niya alam na si Mina pala ay isang transgender. At ayon nga kay Nilo, pagpasok nila sa loob ng isang motel, naligo umano ang biktima. Paglabas nga ni Mina sa banyo, meron daw gustong ipagawa ang sospek sa biktima ngunit hindi ito pumayag. Dito na nga sinabi ni Nilo kay Mina na ibalik na lamang ang pera na binayad niya sa biktima. Pero hindi umano ibinigay ng biktima ang pera sa sospek na naging ugat ng kanilang pagtatalo. Pag-amin nga ni Nilo, pinilit niya ang kanyang sarili kay Mina dahil meron siyang gustong gawing kakaiba sa babae. Dito na nga daw nagsimulang manlaban ang biktima sa sospek. At ayon nga kay Nilo, sinakal niya ang biktimang si Mina hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. At nakakatakot nga ang mga sumunod na sinabi ni Nilo sa mga otoridad. Ayon sa sospek, nang nakita niya ang labi ni Mina sa banyo, nakaramdam siya ng excitement at na-curious kung ano ang itsura kapag hiniwa niya ang labi ng biktima. Sinabi nga ni Nilo na gusto niyang malaman kung ano ang itsura ng breast implant ng biktima, kaya naman ginawa niya ang kahindik-hindik na krimen sa biktima. Tinanong nga si Nilo ng mga pulis kung bakit nga iyon ginawa. Sumagot naman ang sospek at sinabing wala naman daw partikular na rason at iginit niya na patay naman na noon si Mina kaya ginawa niya ang mga bagay na iyon. At ayon pa kay Nilo, palagi daw kasi niyang napapanood sa mga palabas na ganon ang ginagawa kaya sinubukan niyang gawin din ito. Wala namang sinabi ang sospek tungkol sa bahagi ng baga na nawawala sa biktima. Ayon pa sa sospek, matapos nga ang nangyaring krimen, naglinis siya sa kwarto, naligo at nahiga sa kama. Pero hindi naniniwala ang mga pulis kay Nilo. Ayon sa mga otoridad, kung hindi plinano ni Nilo ang lahat, bakit siya bumili ng mga bagay na ginamit niya sa krimen bago pa sila magkita ng biktima. Git naman ni Nilo, binili niya ang lahat ng iyon para sa kanyang self-defense. At April 27, nang bumalik ang mga pulis kasama si Nilo sa motel para gawin ang reenactment ng nangyaring krimen. Inabangan at sinugod nga ng pamilya ni Mina si Nilo dahil sa kanilang galit sa sospek. Ayon naman sa mga netizen, naniniwala silang binenta sa black market ni Nilo ang nawawalang bahagi ng labi ni Mina. Ang presyo kasi ng baga sa black market ay mahigit 15 milyong piso. At posible nga na pinlano talaga ng sospek ang nangyaring krimen at posible na hindi ito ang unang beses na kanya itong ginawa. Lalo na at nahuli siya pabalik na ng China. Sinisisi naman ng ibang mga netizen ang tagalinis ng motel. Kung nagsumbong daw umano ito agad sa management at mga pulis, baka hindi napaslang ang biktimang si Mina. Pinasinungalingan naman ng mga pulis ang teorya na ito. Ayon sa kanila, ang laman ng bag ni Nilo ay tubig, damit, personal na gamit, notebook, cellphone at pera. At hindi nakita dito ang nawawalang bahagi ng labi ni Mina. Huli, kinasuhan nga si Nilo ng murder at ikinulong. Base nga sa batas ng Thailand, kapag napatunayan siya na guilty sa kaso laban sa kanya, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan. Kamatayan din ang gusto ng pamilya ni Mina na maging hatol sa sospek na si Nilo. Kung ikaw ang tatanungin, totoo kaya ang sabi-sabi ng ilan na baka binenta ng sospek ang ilang bahagi ng labi ni Mina? Plinano kaya talaga ni Nilo ang nangyaring krimen o hindi? At ano kaya ang nagtulak sa lalaki para gawin ang karumal-dumal na krimen na ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!